Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 11, 2025, Lunes at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, isang dalaga. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinangong mula sa aklat ng Deuteronomio, chapter 10, verses 12 to 22. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong ihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pagkukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa tulong ni Santa Clara ng Assisi, atin pong pagnilayan ng mabuti ang ipinahayag mula sa aklat ng Deuteronomio kung saan pinapaalala ni Moises sa kanyang bayang Israel na laging magkaroon ng takot sa Diyos at lumakad ng ayon sa kanyang daan at ibigin siya, paglingkuran ng buong puso, kaluluwa at sundin ang kanyang mga tuntunin. Gaya po muli, paulit-ulit niyang ipinapaalala dahil si Moises ay hindi na nila makakasama sa pagdating sa lupang pangako. Matatanaw lang niya ito pero hindi na siya makakasama doon. Kaya sa mga huling araw, huling sandali, ay pinapaalala niya o pinaalalahanan niya ang mga tao na manatili sila sa Diyos. At yung kasaysayan nga, diba? Yung kwento ng pagliligtas sa kanila ng Panginoon, yung kwento ng paano sila pinagyaman, paano sila tinulungan at biniyayaan. At gagaya nga din po nila, sabi yung sitwasyon ninyo dati kayong mga dayuhan, kaya maging mabuti rin sa mga dayuhan, maging mabuti sa ibang lahi. At yan ang hinahangad ng Panginoon. Tandaan natin na marabang, kaya minsan nararanasan natin ang masasaklap na pangyayari sa buhay o kaya mga problema ay para matuto tayong makaunawa at makaintindi sa pinagdaraanan ng iba. Yung empathy, yung magkaroon tayo ng pakikilahok, pakikiisa sa karanasan ng bawat isa o karanasan ng iba. Lalo na kung ikaw mismo ay dumaan din sa ganung sitwasyon. Sikapin natin, sabi nga, manatili tayo sa Diyos at nakakatiyak tayo na ang ating magiging pamumuhay ay hindi malalayo o hindi nalalayo sa kanyang mga kagustuhan. Muli, ang Diyos ay naging mabuti sa ating lahat
Kung kaya tayo rin nawa, sikapin natin na maging mabuti rin sa lahat ng ating nakakasalamuha. Kahit na minsan may mga pagkakataon na nahihirapan tayo maging mabuti sa ating kapwa, pero tiyakin pa rin natin, sikapin natin na maging mabuti pa rin kahit mahirap. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.